Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Macatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive. Yung mga gamit, ala. Mga miyembro ng Budol-Budol Gang timbok matapos makipaghabulan sa mga pulis Cavite. Isa pang exclusive, lalaking lulong sa droga, nag-alapastor habang nagwawala sa harap ng panaderya. Pagkuwala mo pagsalita ng Panginoon. Kaya Lucas 6:37, huwag kayong magsihatol at huwag kayong magparusa nang hindi kayo parusahan. Sa pool sa video, Pilipinang caregiver patay matapos maaksidente sa Taiwan. Pamilya ng biktima gustong mapanagot ang nakabanggang driver. Sa News 5 Mindanao, 30 estudyanteng kumain ng ginataan at gulaman sa recess na biktima ng food poisoning. Imbis na asukal, oksalik daw ang ginamit. At eto na nga, talent manager na si Shirley Kwan, pinabulaan ng ginagatasan niya si Bea Alonzo. Hindi raw siya mamumulubi kahit hindi na niya alaga ang aktres. Ito pa nga, Liza Soberano at Grammy winner na si Her nandito ngayon sa bansa para i-promote ang Hollywood animated film na Forgotten Island. Makiki-frontline sila mamaya live. Kalaboso ang 4 na miyembro ng Budol-Budol Gang sa Imus, Cavite. Feeling close sila ng isang senior citizen na kalaunan ay ninakawan ng grupo. Natangay nila ang mga alas at pera ng biktima, pero ang plot twist na korna ng mga pulis ang mga suspect. Kung paano, alamin sa frontline report ni Mr. Exclusive, Gary De Leon. Check na yan, check. Yung mga gamit, ala. Pinababaw sa sasakyan, pinaluhod at pinadapa ang 4 na lalaking yan ng mga otoridad sa Imus, Cavite. Sila umano ay miyembro ng Budol-Budol Gang. Pero bago sila ma-corner, nagkahabulan pa. Diyan, nasa unahan ng truck. Nasa unahan ng truck. Nasa likod ng truck yung ano. AD4758. Yung target nasa unahan ng truck. Mula sa General Trias sa Cavite, sinundan sila ng mga pulis hanggang sa Imus. Isinagawa ang operasyon matapos biktimahin ng grupo ang isang babaeng senior citizen na kalalabas lang ng simbahan. Siya po ay nilapitan ng isa sa mga suspect at tinawag po siyang tita. So ito namang ating biktima, binati po ang mga suspect at matapos yung maikling pag-uusap, nahikayat siya na sumakay doon sa loob ng sasakyan ng mga suspect. Nang makumbinsi ng mga suspect na sumakay sa sasakyan ng senior, dito na nila pinagkukuha ang mga alahas nito, pati na ang 4,000 pesos na cash. Nang ibaba ng mga suspect ang biktima at matauhan sa pambubudol sa kanya, agad ito nagtungo sa mga pulis para i-report ang insidente. Agad po nagsagawa ng CCTV review ang ating mga tauhan ng General Trias Police Station. Dahil sa mabilis na pagresponde ng mga otoridad, nahabol at naaresto ang 4 na suspect. Na-recover sa kanila ang isang bag at mga alahas ng biktima, pati na rin ang 4,000 pisong cash. Naharap sila sa reklamong swindling. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nagkarambola ang 5 sasakyan sa Sampaloc, Maynila. 13 ang sugatan habang tumakas naman ang jeepney driver na punot dulo ng banggaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Humambalang sa isang lane sa kalsada ang mga sasakyan na ito matapos magkarambola sa nagtahan sa Sampaloc, Maynila. Damay sa disgrasya ang 2 jeep, isang motorcycle taxi rider, AUV at closed van. Sa inisyal na investigasyon, unang nawalan ng preno ang isang pampasaherong jeep. Nabangga nito ang isa pang pampasaherong jeep sa unahan nito hanggang sa nadamay ang iba pang mga sasakyan. Doon pa lang ma'am sa gitna ng tulay ng nagtahan, nung inapakan ng driver yung brake, tumunog na. So tinanong pa niya yung driver, "Kuya, nawalan ka ba ng brake?" So yun na yun, tuloy-tuloy na yun na hindi na gumana yung preno ng jeep. Kaya sumalpok sila sa jeep na nasa unahan nila. 13 ang nasugatan sa aksidente.
Karamihan sa kanila ay mga pasahero ng mga nabanggang jeep. Ang tsuper na si Mang Dennis, di raw inakalang mababangga siya lalo't traffic noong mga oras na yon. Grabe yung pagkakabangga sa akin. Malala. Pasahero ko mga 10 lang siguro, mga 10, mga 12 ganun. Tingin ko may mga nasugatan yun eh. Yung mga ano rito eh. Nagumpugan sila eh. Dinala na sa ospital ang mga nasugatan. Pinaghahanap naman ng mga otoridad ang driver ng jeep na sinasabing nagsimula ng karambola. Agad umano itong tumakas matapos makadisgrasya. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property and multiple physical injuries. Sana harapin niya yung mga nadisgrasya niya eh. Marami may nasugatan. At saka sana harapin niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Sinuspinde ng Land Transportation Office ang lisensya ng aktor na si Nino Mulak. Yan ay matapos siyang araruhin ang 3 establishmento sa Antipolo City sa Rizal. Isa ang sugatan sa aksidente. Nauna nang inamin ni Nino Mulak na nakaidip siya habang nagmamaneho dahil sa matinding pagod. Gayunman, inaako niya ang buong responsibilidad sa nangyari. Inatasan na ng LTO ang aktor na dumalo sa kanyang pagdinig sa August 28. Posibleng maharap si Mulak sa reklamong reckless driving. Sa ibang balita, kumbinsido ang palasyo na may sapat na ebidensya para makonvict si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mali umanong paggastos sa confidential funds. Pero depende pa rin daw yan kung sa ebidensya nga ba ibabase ng mga senator judges ang kanilang desisyon at hindi sa politika. Sa frontline ng balitang yan, si Maricela Halili. Vice President Nakakalabing-8 pagdinig na ang impeachment court kaugnay ng mga ground for impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong sa Malacanang, sa tingin ba ng palasyo, sapat na ang mga ebidensyang nailatag ng prosekusyon para makonvict ang bise? Sagot dyan ni Yuse Claire Castro. In a way, yes. Pagdating sa pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel Lachica, na sila ang nagkontrol ng pondo para sa confidential funds. Sa pagsalang kahapon ng Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta, lumabas na pinaniniwalaan lang ni Acosta ang mga sinabi sa kanya ni Security Officer Colonel Dante Lachica alinsunod sa utos ni VP Sara. Pero sa huli, giniit ni Castro na nasa kamay ng senator judges ang kapalaran ng bise. Depende po iyan sa magiging desisyon ng mga. Lagi naman nila sinasabi na ito ay politika at mukhang hindi sila pupunta sa ebidensya. Pero ang mga kababayan natin, mas marami ang gusto na ebidensya ang gamitin kaysa sa issue ng politika. Napareact din si Castro sa mga naging tanong ni Senator Judge Amy Marcos kay Acosta. Balikan natin ang nangyari kahapon. May pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At kung nakita man lang kahit 1 sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit 1 sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Para kay Castro, karapatan ng senadora na tanungin sa testigo anuman ang nais niya, pero malinaw kung saan ito papunta. Nais niyang malusot ang Vice Presidente sa mga akusasyon tungkol sa paggasta ng confidential funds. Dahil sa mga tanong niya, ipinapakita niya na ito'y hindi nahawakan physically yung pera at hindi daw kasama sa paggawa ng mga dokumento. Pero tandaan po natin, mismo ang witness ay umamin na ang nag-utos na ibigay ang confidential fund, buo, yung 125 million, ay utos ng Vice Presidente sa kanyang security officer na si Colonel Lachica. Naging emosyonal din si Acosta nang tanungin siya ni Senadora Amy tungkol sa kanyang mahal sa buhay. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Maganda, ma'am.
I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Nauna nang nagtanong ang iba pang senator judges kung saan tila napikon sila sa tila templated na sagot ni Acosta. Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Tapos na oras ko. Sige, maraming salamat. Wala akong makumasagot. Sabi ni Castro, ipinakikita lang ng naging takbo ng impeachment trial na ang kinuhang SDO ng OVP ay hindi marunong mag-liquidate ng tama. Lumalabas na since then, yung SDO niya ay hindi marunong mag-liquidate. Mukhang since then, at the time na yung mayor siya na marami naman natanggap na confidential fund, ay hindi nagli-liquidate ng naaayon sa rules. So, yun yung nakita nating pattern. Hirit pa niya, paano na lang magkakaroon ng magandang pamumuno kung ang ganitong public funds ay hindi ma-account ng tama. Tandaan natin, this is a public funds and this confidential fund is part of public funds. Tingin din ng palasyo dapat imbestigahan ng ombudsman ang naging bahagi ni Colonel Lachica sa pangyayari. Kailangan daw isang neutral agency ang bumusisi rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagwala at may dalang baril ang isang lalaking lango umano sa droga sa Bataan. Nang maaresto ang suspect, siya pa itong nangaral ng tungkol sa Biblia. Narito ang Frontline Report exclusive. Lucas 6:35, ibigin mo ang iyong kaway at gawa mo ng kapudian at galungganti pala ang darating sa'yo. Hindi pari o pastor ang lalaking yan, pero panay ang pagsisigaw niyang pagre-recite ng mga salita ng Diyos. Siya si alias Paeng. Ni walang sasaksi, ni walang sasaktan, sapagkat ang mabuti, kaila'y may mabuti. Ang batas ko ang hahatol sa'yo. Pero ang lalaking yan, nakadroga pala. Inaresto siya matapos ireklamo ng ilang residente dahil sa pagwawala. Pagwawala ba o pagsasalita ng Panginoon? Na nagsasabi sa Lucas 6:37, tatop lang ahabi nga, Lucas 6:37, huwag kayong magsihatol at huwag kayong magparusa nang hindi kayo parusaan. Ayon sa mga opisyal ng barangay, Lunes ng madaling araw nang magsisigaw si Paeng sa harap ng pag-aari niyang bakery. Natakot ang mga residente, lalo't may dala siyang baril kaya nagpasaklolo sila sa mga pulis at barangay. Bakit daw po nagwawala? Nag-away daw po siyang mag-asawa, yun ang sinasabi niya eh. Nag-away ng mag-asawa. So, ibig sabihin, hinahanap niya rito sa lugar nila. Galing sa Pakalanggang, nagwala na din po doon. Tapos, dumiretso po dito, dito niya tinuloy sa pagwala niya. Nakumpiska ang silingbag ng suspect na naglalaman ng baril na kargado ng bala. Nasabat din ang 3 pakete ng hinihinalang shabu. Kinordon din ang sasakyan ng suspect kung saan may mga nagkalat na mga bala sa loob. Halos hindi makausap ng maayos ang suspect nang subukang kunan ng panig. Pero umamin siyang gumagamit ng iligal na droga. Paggabi, nakabanat ka ulit? Hindi, bali hapon. Hanggang sa makakantay naman kayo. May binanggit pa siyang pinagkukunan umano ng droga. Inamin din ni Paeng na pag-aari niya ang nakumpiskang baril at lisensyado raw ito. Iniimbestigahan na yan ng mga pulis. Mahaharap si alias Paeng sa reklamong alarm and scandal at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mahigit kalahating milyong pisong halaga ng alahas ang tinangay ng solong holdapper sa Cavite. Ang suspect nagawa raw ang krimen dahil nabaon siya sa utang kaka-online games. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking naka-helmet. May bitbit siyang bag at nagmamadaling umalis sa isang gusali sa Rosario, Cavite. Ang lalaking yan, isa palang hold-upper. Hinold up niya ang isang pawn shop sa lugar. Nasa 600,000 pesos na halaga ng mga alahas ang kanyang natangay. Mag-isang pumasok sa pawn shop ang hold-upper. Tinutukan nito ng patalimang gwardya. Inagaw rin nito ang kanyang baril. Matapos ito, winasak niya ang estante at nilimas ang mga alahas bago tumakas. Nagkataon daw na sira ang CCTV ng pawn shop nang umatake ang hold-upper. Pero dahil malapit lang ito sa presinto, agad nakahingi ng saklolo sa mga pulis ang mga biktima. Sa backtracking ng CCTV, nakita ang tumatakas noong suspect.
Nakasakay siya ng motorsiklo. Sa isang punto, nasa pulsa sa CCTV na nagtanggal ng helmet. Dahilan kaya natukoy ang pagkakakinlanlan ng hold-upper. Napag-alamang taga-barangay Tejeros Convention siya. Dito na nagkasa ng operasyon ng mga pulis at pinasok ang bahay ng sospek. Arestado ang kawatan na si alias Shama. Sa ibabaw ng aparador sa kanyang kwarto, nakuha ang isang baril. Kwento ng sospek, nagawa niyang mang-hold up dahil sa pagkalubog sa utang at paulit-ulit na pagbabanta ng mga online lending companies. Naging desperado siya kasi talagang baon na daw siya sa utang. Yung cost nung pagkakabaon niya and hindi ko rin maano pero may related din sa mga online games. Sa cellphone niya, mayroong isang aggressive talaga na naniningil sa kanya na parang aggressive na talaga na pinapagbanta na siya. Nabawi naman sa sospek ang mga ninakaw na alahas, pati ang motor na ginamit niya para tumakas. Sa ngayon, sinampanan ng kasong robbery hold-up si alias Shama. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa Taiwan naman, may kababayan tayong caregiver na nabangga ng kotse sa expressway. Kabilang siya sa 3 namatay. Narito ang frontline report. Kuha ito sa expressway sa Taiwan. Makikitang nakahinto sa gitna ng kalsada ang isang kotse at van. Nag-uusap ang dalawang driver matapos magkabanggaan ang dalawang sasakyan. Mapapansin ding nasa kurbadang bahagi sila ng expressway. Maya-maya, nangyari na ang disgrasya. Isang humaharurot na puting kotse ang umararo sa mga nakahintong sasakyan. Tumilapon at naipit ang dalawang nag-uusap na driver. Dead on the spot ang isa sa mga biktima habang naisugod pa sa ospital ang isa pero binawian din ng buhay. Pagkatapos ng disgrasya, tumambad ang tindi ng pensala. Wasak na wasak at halos madurog ang likuran ng van. Nayuping parang lata ang mga gamit sa loob ng sasakyan. Sa kasamaang palad, nasawi rin ang isang senior citizen na nakasakay sa likod ng inararong van. Kinilala siya na si Evelia Escalona Cortez, isang Pinay caregiver. Ayon sa kanyang anak, lumipad lang sa Taiwan ang kanyang nanay para samahang magpa-check up ang kanyang among Filipino-Taiwanese. Papunta na raw sila sa airport pauwi ng Pilipinas nang mangyari ang aksidente. Nabigla po ako niyo. Nasa kami niyan, ma'am, nasa swimming kami niyan, ma'am. Punta pa lang kami ng liguan niyo, tapos nung nandun na po kami, marami na palang tumatawag sa akin, ma'am. Hindi ko po nasasabi po ako niyo ng motor. Po, yun nga po, yung bungad, may nangyari daw po sa nanay ko. Una, ma'am, parang di pa ako naniniwala, ma'am. Tapos umano na yung amo niya, ma'am, tumawag na po. Yun po, doon na po ako nalungkot siyempre, ma'am. Nangina. Hindi ko po alam kung ano po gagawin namin. Bukod sa nasawing Pinay, sugatan naman ang kanyang amo at anak nito. 11 years nang nagtatrabaho si Nanay Evelia sa naturang employer at isinasama raw talaga siya lagi ng kanyang amo tuwing nangingibang bansa. Nakipag-ugnayan na ang Manila Economic and Cultural Office o MECO sa mga otoridad sa Taiwan para mapanagot ang driver ng nakabanggang kotse. Sa August 30 naman, posibleng maiuwi sa Pilipinas ang labi ng Pinay caregiver. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Suspendido ang lisensya ng isang rider matapos mag-viral ang video nito na sinisipa ang traffic cones para sa mga runner. Bukod sa huli sa akto, ay nasa pool din sa video ang patong-patong nitong paglabag. Naasa frontline ng balita si John Aroa ng News 5 Visayas. 3 na nga ang sakay, wala pang helmet at sinipa pa ang mga nadaan ng traffic cones. Yan ang ginawa ng mga sakay ng motorsiklong ito na nakunan ng video ng isang runner sa Iloilo City. Gabay at protection pa naman ang traffic cones para sa fun run sa lugar. Agad nag-viral ang video. Ang paliwanag nila dito sa atin, hindi naman talaga nila sinipa o hinawi ang cone. Kung hindi natamaan lang dahil may tama ang kanilang motor. Pero dahil sa nakitang patong-patong na paglabag, gaya ng no helmet, overloading at disregarding traffic devices, ay naglabas ng show cause order ang LTO laban sa rider.
70 araw na suspindido ang lisensya niya habang nagpapatuloy pa ang pag-imbestiga. Sa Cebu City, maluwag ang trapiko sa intersection na ito nang biglang masalpok ang tumatawid na motor ng isa pang rider na may angkas. Parehong tumilapo ng mga sakay. Nakabango ng nasalpok, napatayo rin agad ang angkas ng isa pang motor. Pero ang nagmamaneho, naiwang nakabulagta sa kalsada. Lumalabas sa paunang investigasyon, nagbeating the red light pala siya. Critical ngayon ang 59 anyos na rider habang nagtamon ng minor injury ang kanyang sakay at ang nabundol nilang rider. Nagbabalita mula sa frontline. John Arua, News 5, Visayas! Patay ang 3 sakay na motorsiklo nang sumalpok sila sa oil tanker truck sa Puerto Princesa City. Habang sa Albay naman, sugatan ang senior citizen na nabundol ng motor. Narito ang frontline report. Magkahawak na naglalakad ang maglolong yan sa gilid ng highway sa Daraga Albay. Papunta silang school. Maya-maya, isang rider ang biglang sumulpot at tinumbok ang direksyon ng maglolo. Nabundol ang senior citizen habang natulala ang apo niya. Sumimplang naman ang rider. Parehong isinugod sa ospital ang lolo at ang rider. Na-discharge naman na sila at patuloy pang iniimbestigahan ang aksidente. Napahagulgol ang babaeng yan nang malamang patay na ang kanyang naaksidenteng anak sa barangay Tinigiban sa Puerto Princesa City. Nasa pool sa CCTV ang disgrasya. Nakasakay ng motorsiklo ang biktima kasama ang 2 iba pa. Bumangga sila sa kasalubong na truck. Galing piyesta ang 3 sakay ng motor at lahat sila namatay. Iniimbestigahan na ang buong nangyari. Nagbabalita mula sa frontline, Ana Cruz, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Mula sa 3, isa na lamang po ang bagyo na medyo may kalapitan sa ating area of responsibility. Yung dating bagyong Neneng, tuluyan na po yung nalusaw after mag-landfall dyan sa may southeastern China. Samantalang ito namang bagyong may international name na Atsani, tuluyan na rin pong naging isang low pressure area habang kumikilos ng pahilaga dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Ito po ay nasa low na o mababa na po ang chance niyan mag-re-intensify into bagyo at yan po ay sumasabit na dito sa inflow ng hangin. Gaya ng nabanggit natin itong nakaraan, yan po ay sumasabit na sa inflow at nagiging parte na ng sirkulasyon nitong bagyong may international name na Southern. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 1,575 kilometers east ng extreme northern Luzon at wala pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At ito namang bagyong Obet ay nakiraan lamang o sumilip dito sa ating area of responsibility. Pumasok yan ng 1:20 p.m. kahapon at lumabas din agad kinagabihan. At yan po ay kumikilos naman dito sa silangang bahagi, itaas na bahagi ng ating bansa at huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 1,070 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Yan po ay bahagya pang humihina at nasa typhoon category na may taglay na lakas na hangin na nasa 140 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at minsan may mga pagbugsong kumikilos sa umaabot sa 170 kilometers per hour. Yan po ay kumikilos, pahilagang kaluran sa bilis na 20 kilometers per hour at inaasahan nga natin na babaybay niyan itong itaas na bahagi nating bansa, itong southern portion ng Japan habang papunta dito sa area ng southeastern China, doon sa area na pinuntahan ng dating bagyong Neneng. At habang kumikilos po yan dito sa itaas na bahagi nating bansa, yan po ay unti-unting magpapalakas pa ng ating habagat o southwest monsoon. Sa ngayon, ramdam na po natin yan sa malaking bahagi ng Luzon, particularly sa kanlurang bahagi nito at mas madadagdagan pa po yung ating mga pag-ulan na mula Thursday, lalong-lalo na sa Friday hanggang sa papasok na weekend, particularly dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, yung ating concentration ng mas madalas na pag-ulan ay nandito sa areas ng Zambales at Bataan. Posible rin yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, including La Union at Pangasinan. Maulap din ang panahon natin sa mga kabundukan ng Cordillera, including Benguet at Baguio City. Doble ingat po tayo dyan dahil prone po yan sa mga flash floods and landslides, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms. Ang malaking bahagi ng Central Luzon, nagsisimula na rin maging maulap ang panahon at ramdam na rin natin na mahangin yung ating conditions. At posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms maging dito po sa ilang bahagi ng Cavite, Batangas at Laguna, kasama na po dyan ang Mindoro. Sa mga susunod na araw, mas lalawak pa at mag-i-extend pa yung ating epekto ng habagat o southwest monsoon dito po sa ilang bahagi ng Luzon. Pero po, sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, medyo mainit po ang panahon natin dyan at mataas yung ating heat index. Kaya sa mga lalabas ng bahay dyan, ugalin po natin ang pagdadala ng payong panangga sa matinding init ng araw. At huwag po natin kalimutan magdala ng tubig o anumang para maibsan yung ating uhaw. So,
Diyan po sa mga areas na yan, may kainitan yung ating panahon. Dito nga sa Metro Manila bukas, nagpapakita naman yung ating araw, sumisili po yung ating araw, pero mas maulap yung panahon natin at ramdam natin yung hangin na dulot po ng ating habagat o southwest monsoon. At minsan, meron tayong mga posibleng kalagkat na pag-ulan o yung ating mga thunderstorms. Usually yan sa hapon at gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran. Lagi may panahon para sa inyo. Nananawagan ng tulong ang isang ina mula sa Lucena. Ang kanya kasing baby may bukol na halos sinlaki na ng ulo nito. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Yeda Pascual. Singlaki na ng ulo ng 9 na buwang gulang na si Baby Timmy ang bukol sa kanyang leeg. Ang isa niya pang bukol sa kilikili, singlaki naman ng itlog. Kaya ang kanyang kaliwang balikat, bumaba na at hindi na pantay sa kanan. Sa ngayon po, ginagamot pa po ang kanyang pneumonia at hanggang ngayon po siya po ay nakatubo pa din. 52 days na po siyang nakatubo. Pang-5 ospital na po itong aming napuntahan at 52 days na po siyang nasa piko na lumalaban. Ipinanganak si Baby Timmy na may cystic hygroma, isang bukol o pamamaga na nabubuo dahil sa naipong likido sa mga lymphatic vessels, kadalasan sa bandang leeg. Ang likidong ito, unti-unti nang pumapasok sa puso ni Baby Timmy. Mataas pa po ang chance na bumalik po siya sa normal. Ang kailangan lang po talaga ay siya ay maoperahan sa lalong madaling panahon. Dahil araw-araw pong nalaki ang kanyang bukol. Bilang magulang po, sobrang sakit po makita ang aking anak na araw-araw lumalaban sa kanyang buhay. Sa ngayon, hinahanapan si Baby Timmy ng ospital na kumpleto ang mga kagamitan at kung saan maaari siyang operahan. Pero ang problema ng pamilya, saan kukuha ng 3 milyong piso para sa operasyon? Humihingi lang po kami ng pagkakataon. Isang pagkakataon, mabigyan ang aking anak ng tamang gamutan at ng pagkakataong mabuhay. Tulungan niyo po kaming mailigtas si Baby Timmy. Maraming salamat po. Kakarga ka na ba ni Papa? Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Yeda Pascual. Naibalik na ang putol na kamay ng isang pulis sa Camarines Sur. Tinaga kasi siya ng nag-amok na lalaking inaawat lang niya. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Isa si Police Sergeant Noli Miranya sa mga rumusponde sa nag-amok na lalaki sa Barangay Kalalahan, Camarines Sur noong Sabado. May hawak na bolo noon ng lalaki at biglang sumugod sa mga nakaabang na pulis. Hindi na nakita sa video pero sunod-sunod na nagpaputok ng baril ang mga otoridad. Dito na naaresto ang lalaki na nagtamo ng tama ng bala sa binti at paa. May sakit umano sa pag-iisip ang lalaki habang si Sergeant Miranya nataga pala at naputol ang kaliwang kamay. Mabilis namang napulot ni punong barangay Hani Credeo ang naputol na kamay ni Miranya. Agad niya itong ibinabad sa yelo saka dinala sa ospital. Ayon sa ospital, tama ang ginawa ng punong barangay dahil mataas ang tsansa na maibabalik ang naputol na kamay kung mabilis na naibabalot at nalagyan ng yelo. At matapos nga ang 8 oras na operasyon, nakakabit na ng mga doktor sa Bicol Medical Center ang naputol na kamay ni Sergeant Miranya. We were told na naikabit po yung 2 major arteries ng kanyang kamay. We are hoping na mabalik po, if not 100%, maibalik na movement or functionality ng kanyang kamay po. Kaliwang kamay po. Nilinaw naman ng PNP na walang pagkukulang sa ipinatupad nilang pagresponde sa insidente. Alam nyo kasi meron po tayong tinatawag na force continuum. Just enough force, we are told to apply just enough force to subdue the subject proportional to the threat na kinakaharap po natin. Tiniyak ng PNP ang pagbibigay ng tulong at benepisyo sa magiting na pulis. Nakatakdang isailalim sa ikalawang operasyon si Miranya. Pinarangalan naman ng Police Regional Office 5 si Miranya. Ginawaran siya ng medalya ng sugatang magiting bilang pagkilala sa kanyang katapangan at dedikasyon sa serbisyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Informant daw ang bumibili ng supplies para sa mga programang nasa ilalim ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kaya ang mismong opisina walang maipakitang opisyal na resibo.
napansin din ang dalawang magkaibang pirma na ginamit ni Vice President Sara Duterte sa mga dokumento ng Confi Funds. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Drugstore, pharmacy. 500 million pesos na confidential funds pero walang ni isang official receipt? Yan ang ilang linggo ng tanong ng prosekusyon at ilang senator judges sa mga testigong humarap sa Senate Impeachment Court. Kanina, yan pa rin ang inusisa sa pagharap ng Assistant Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Lemuel Ortoño, ang ikalawang hostile witness ng prosekusyon. Si Presiding Officer Chis Escudero kinwestiyon kung sa regular budget ba ng OVP may resibo ang mga binibiling gamot at supplies? In the form of medicine. So I presume itong binibili nyo gamit yung regular budget, may resibo to? Yes, sir. Ang ginamit nyo na pang food and medicines sa confidential fund, binigay nyo diretso sa recipient, and presumably sabi ng recipient, bibili ko ng pagkain to, bibili ko ng gamot to. Based on the information, Your Honor, provided by the security officer, that's how it was. Ganun yung procedure on how the medical and food aid. So walang resibo yan? Based on the information I gathered, sir, no official receipts. Sir, at that time. Pero nang tanungin ang resibo ng confidential funds, dito na lumutang ang sistema kung paano ito ginagasta. Yung chairs, wala ring resibo yan? Based on the information also provided by the security officer, no receipt as well, sir, because the representation was that yun yung ipamimili nila for the tables and chairs. So literally, may informant, imbis na bigyan ng kung ano, binayaran ng cash para bilhin yung tables, yung chairs, yung food, yung medicine. Ganun. Yes, sir. Based on the information, sir. By the security officer. By the security officer. Ayon pa kay Ortoño, hindi rin niya nakita ang libo-libong acknowledgement receipts ng confidential funds na may mga kakaibang pangalan. Sir, unfortunately, sir, for the acknowledgement receipts, I was not able to see them personally, sir. Not a single one? No, sir. At that time, sir, I was not able to see any of the acknowledgement receipts. Sa paghihimay pa ni House Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia sa confidential funds ng bise, lumalabas na unang humingi ng naturang pondo ang OVP noong August 2022 na walang isinumiting physical and financial plan sa Department of Budget and Management. So no projection provided in the same letter, tama ba? Yes, that's correct. And also there was no physical and financial plan attached to the letter. There were no attachments, ma'am. Pero habang hinihimayan, napuna ni Presiding Officer Escudero na magkaiba ang pirma ni VP Sara sa ilang dokumento ng Confi Funds noong August 22 at September 16, 2022. So the Vice President has at least 2 signatures so far. And you confirm that both are her signatures? Yes, I can confirm, sir, Your Honor, that both are the signatures of the Vice President. You can confirm likewise that they appear to be different though? Yes, that's correct, Your Honor. Isa pang tanong ni Escudero bakit tila minadali ang paggamit ng 125 million pesos na confidential funds noong December 21 to 31, 2022. Sagot ni Ortoño, The request was made for the specific year, which is 2022. ipinunto naman ng prosekusyon na hindi kailangan ni VP Sara ng confidential funds para masiguro lang ang kaligtasan nito. Ayon kay Attorney Divina Gracia, kung may bantaman kasi sa kaligtasan ng bise, sakop na ito ng intel gathering ng AFP at PNP. 473 sundalo at pulis na ang nagbabantay sa kanya. Sahod ng Republika mula sa ibang pondo. Walang pangalawang pangulo sa kasaysayan ang nagkaroon ng ganito. Ito pa nga, kung matatandaan, inilabas sa Notice of Disallowance ng Commission on Audit na na-flag ang sobrang 150,000 pesos sa liquidation ng confidential funds. Unang paliwanag ng OVP, maaring may nasama raw sa mga resibong na isumite. Pero makalipas ang 9 na araw, nagsumite sila ng panibagong sagot. Nag-abono raw ng 150,000 si Ortoño para sa payment of reward pero hindi raw yan lumabas sa record sa mga dokumento ng OVP. Humingi po ng tulong si Ms. Gina sa akin. I provided her with the request. Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore. You were not reimbursed. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5.
Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. Isang buwan na lang mapapanood na ang Hollywood animated film na Forgotten Island. At live mula sa fan meet sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. MJ, sino-sino na bang cast ang present dyan? Yes, Jervy! Pila-pila nga namin ang energy dito. O, di ba? May mga sign posters pa. O, di ba? Ang mga kasama natin ngayon ng mga fans at press. Dito yan, syempre, sa MOA para sa Forgotten Island press kick-off. Global po ito. Ito may kasaysayan dahil first ever po na full-length animation na pelikula na tungkol po purely sa Pilipinas at sa Pilipino. At kanina nga nagkaroon tayo ng session with the stars Liza Soberano and of course Oscar and Grammy Award winner na si Her kasama ng mga directors si Joel and Januel. Watch this. Welcome to Forgotten Island. Bibida sa Hollywood animation film ang kwentong Pilipino. Iikot ito sa storya ng pagkakaibigan ni Joe at Raisa na mapapadpad sa isang isla. This place may seem like a paradise. At syempre, pagbibidahan din yan ng mga Pilipino. Isa sa gaganap sa lead role si Grammy at Oscar film artist Her, na ani ay feeling homey sa pelikula. There's so many scenes in the movie that actually literally feel like my home, really come to life. From the scenes with Lola to, you know, the pointing of the lips, to the food, to the, you know, the way that Raisa and Joe are connected. Like, everything about this movie feels like a very personal, at-home experience. We've been talking about Panyanino. Gaganap naman si Liza Soberano bilang si Raisa, na best friend ni Joe, played by Her. When I think about where I'm at right now, I'm just so grateful for the likes of people like Miss Dolly, Miss Leia, all the people that have been paving the way for the longest time so that I could be able to get access to these types of auditions, to these types of projects in these rooms. It's all the work that they did during times when it wasn't as easy that made it easier for all of us today to be here. Pinasalamatan niya ang Broadway icon na si Miss Lea Salonga, pati na si Dolly De Leon na kasama rin sa casting ng animation film. Mapapanood ng Forgotten Island sa September 23 sa Philippine cinemas nationwide. At syempre, dito rin sa Pilipinas ang kick-off ng kanilang press tour. Jervy, eto na, abangan nyo yung one-on-one natin syempre with the cast and creators ng Forgotten Island at showing na nga yan sa September 23 in cinemas. Magkakaroon din tayo syempre ng promo sa Signal Play. Antabayanan nyo yan for more. Maraming salamat, MJ Marfori. Susunod, padre de pamilya hinostage ang kanyang misis sa 3 anak sa Pangasinan. Chinese Embassy kinwestiyon kung bakit may mga sundalong Amerikano sa isang steel plant sa Misamis Oriental. Armed Forces of the Philippines dumipensa dyan. At talent manager na si Shirley Kwan pinalagan mga naninisi raw sa kanya kaya na-cancel noon ang kasal ni Bea Alonso sa Spain. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hinostage ng padre de pamilya ang kanyang misis sa 3 anak sa Pangasinan. Hinararaw kasi ng suspect lalasunin ang kanyang pamilya kaya ayaw niya na itong palabasin ng bahay. Narito ang Frontline Report. Umuulan ng sanib puwersang sinalakay ng mga pulis at SWAT team ang labas ng bahay na yan sa Barangay Bacabak, Bugalyon, Pangasinan kagabi. Ang kanilang target, mailabas ang 18 years old na hinostage ng kanyang sariling ama. Inabot ng 2 oras ang negosasyon hanggang sa puwersang mapasok ang bahay at maaresto ang sospek.
Ayon sa mga pulis, hapon pa nangyari ang hostage taking. Buong pamilya raw ng sospek ang hinostage, kabilang na ang misis at kanyang 3 mga anak na edad 27, 19 at 18. Nakatakas daw ang 3 pero naiwan ng 18 anyos kaya na-i-report ang insidente. Sa investigasyon ng mga pulis, emotional distress ang sospek matapos mamatayan ng 2 anak na lalaki mahigit 1 dekada nang nakalilipas. Hinala raw nito, nilaso ng kanyang mga anak kaya ayaw niyang palabasin ng bahay ang mag-iina. Pag umiinom nga siya, hindi sila kumukuha ng tubig doon sa kanila, doon sa malapit sa kanila, pumupunta pa sila ng bayan para magsalok ng tubig at yun ang inumin nila. Kasi ang iniisip na nung suspect natin, na yung iniinom nila ay nilalagyan ng lason. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Bugalyon Police ang sospek na sumasailalim sa psychological intervention. Mahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Samantala, sumasailalim na rin ngayon sa psychological intervention ang mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nanawagan ng House Prosecution sa Ombudsman na paimbestigahan ang posibleng malversation o maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kasunod yan ng mga testimonya sa impeachment trial kung saan lumabas na ang security officer ng OVP ang humawak ng naturang pondo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. 2 hostile witness na ang inuupo ng prosekusyon. Ang pareho sa kanilang mga testimonya, ang humawak ng milyon-milyong confidential funds ng Office of the Vice President, walang iba kundi si Security Officer Colonel Dante Lachica, alinsunod sa utos ni Vice President Sara Duterte. Kaya tingin ng prosekusyon, tila may laglagang nangyayari sa kampo ng bise. At parang ang dating sa mga statements nila, parang ang nilalaglag nila si security officer, si Colonel Lachica. Kasi paulit-ulit nila minimension yung pangalan nila, parang nag-hands off sila. Ganyan din ang pananaw ni House Prosecutor Terry Ridon. Katunayan, nanawagan na nga siya sa Office of the Ombudsman na imbestigahan itong posibleng malversation o maling paggamit ng confidential funds. Giit pa niya, hindi lang dapat si Lachica o ang dating Special Disbursing Officer na si Gina Acosta ang dapat managot. Tingin ko malinaw na talagang linaro, pinera, ito pong confidential funds na ito. Ang pinakadulo, ang may original sin dito sa bagay na ito, hindi si Gina Acosta, hindi si Lachica, si Vice President Sara Duterte. Dahil siya mismo yung pong nag-utos na ibigay ang 125 million mula kay Gina Acosta, papunta ko po kay Mr. Lachica. Sinusubukan pa ng News 5 na hingan ng reaksyon dyan ang ombudsman. Pero ang tanong ngayon, iyaharap ba ng prosekusyon si Lachica na siyang itinuturong humawak ng confidential funds? Sagot ni Lead Prosecutor Jervy Luistro, para sa kanya, hindi na kailangan. Sapat na raw ang mga naging testimonya ni Gina Acosta at hinihintay na lang ang magiging salaysay ni Edward Fajarda para sa DepEd confidential funds. My position is simple. May misuse na ba? Nung sinabi ni Gina Acosta na tinurn over niya the entire amount to the security officer who is a non-accountable officer. May misappropriation na ba? May irregular liquidation na ba? For me, maliwanag na ang naging testimonya ni Gina Acosta. Pero si Lachica handa raw humarap at tumestigo oras na ipatawag. Handa raw siyang sabihin ang katotohanan alinsunod sa applicable na batas at security restrictions. Samantala, kinumpirma naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na tinapos na ng AFP ang investigasyon kay Lachica at kay Colonel Dennis Nolasco na parehong dawit sa Confi funds. Kinumpirma niya yan sa budget hearing ng Kamara kanina. Nobyembre noong nakaraang taon pa raw tinerminate ang investigasyon para bigyang daan ang ombudsman. It would be more prudent for the ombudsman who can do that anyway, and perhaps even file appropriate cases against the subject officers if warranted, given this circumstance. Paglilinaw ni Teodoro, hindi pa terminated ang dalawa dahil pag tinanggal daw sila sa pwesto ay mawawalan sila ng jurisdiction o control sa mga ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
At kaugnay ng balitang yan, pinag-aaralan pa raw ng defense team ni Vice President Sara Duterte kung ihaharap ba nilang testigo si Colonel Dante Lachica. Ayon kay Defense Spokesperson, Attorney Michael Poa, hihintayin muna nilang matapos ang presentasyon ng prosekusyon. Oras daw na panahon na nila, saka sila magdedesisyon sa mga witness na ihaharap sa impeachment court. Kabilang nga riyan ang itinuturong humawak ng confidential funds na si Lachica. We will make that decision after siguro mag-rest yung prosecution as to each article. So maybe after nitong Article 1, mag-uusap rin kami ng ating mga co-counsels para tingnan kung sino ang mga kinakailangan naming i-present. Pero sa ngayon, since hindi pa po tapos yung Article 1, hindi pa kami makapagsasabi kung sino talaga ang mga testigo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, dumipensa ang talent manager na si Shirley Kwan laban sa mga paratang na ginagatasan niya ang kasikatan ng dati niyang alaga na si Bea Alonzo. Naglapag din siya ng mga resibo na wala siyang kinalaman sa issue ng kasal at prenuptial agreement ng aktres at asawa nitong si Vincent Co. Narito po ang Frontline Showbiz Report. You are giving me no choice but to defend myself because enough is enough. Pinagtanggol ng talent manager na si Shirley Kwan ang kanyang sarili matapos siya raw ang ipinalalabas na may kasalanan sa pagkansela ng kasal ni Bea Alonzo at Vincent Co sa Spain back in May. People were under the impression na pakilamera ka kasi ikaw nagpa-cancel ng wedding. No, I want to make it clear na hindi ako nagpa-cancel ng wedding. Kung tutuusin, bakit naman daw gugustuhin ni Shirley na makansela ang kasal? Gayong siya mismo ay gumastos na para sa biyahe at sa mga preparasyon. Nagpagawa ako ng gown, nag-effort ako, just plane fare alone and hotel is almost 700,000. So, logic tells you, gusto ko yung kasal. Paliwanag ni Shirley, nag-message sa kanyang isang kaibigan ni Bea para hilingin padalhan niya ng personal na mensahe ang lahat ng guest at ipaalam na hindi na matutuloy ang kasal sa Spain. Meron pa raw draft na mensahe si Bea na ibinigay sa kanya. Sinunod naman daw ito ni Shirley at nagpakilala pa siya sa mga guest para makasiguro na hindi nila isiping prank lang ang balita. Kaya ngayon, pinagtatakaan ni Shirley kung bakit siya ang nasisisi sa pagkansela ng kasal. Bakit ang accountability sa akin? Why am I being held as the person who's accountable? I told Bea, I reminded her, Bea, wala nga akong alam dyan sa wedding mo. Sa preparation, wala akong alam because ayokong makialam sa private life mo. Ganun ako respectful. Tiniis naman daw ni Shirley ang mga chismis na kumalat laban sa kanya. Pero nitong August 10, napuno na raw ang salop ng bawiin ang imbitasyon sa kanya sa isang event na siya mismo ang tumulong para ma-secure. Kaya naman kinabukasan, nag-resign na siya bilang manager ni Bea. As of this very moment, and as of this very day, I am no longer your manager. Sa huli, tinabla ni Shirley ang mga nagsasabing ginagatasan niya ang kasikatan ni Bea Alonzo. Para kay Shirley, sukdula na ang ganyang mga masasakit na salita. Parang tingin nila sa akin, pulubi. 'Di ba? Na parang pag wala na si Bea sa akin, magugutom na ako. So, stop calling her my cash cow. I have bigger stars that I'm handling who are busier than her. Sa ngayon, wala pang pahayag si Bea Alonzo tungkol sa resignation ni Shirley Kwan. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, 30 estudyante na lason matapos bumili ng gulaman at ginataang bilo-bilo sa tindahan. Ibis daw kasi na sukal o salik ang nagamit na sangkap. Sa pool sa CCTV, customer sa bagong bukas na cafe sa Taguig City, tinangay ang tip box. Armed Forces of the Philippines dinepensahan ang pagbisita ng ilang U.S. military personnel sa pinapasarang steel factory sa Misamis Oriental.
At newly crowned Miss Universe Thailand, Tarina Botes, inspirasyon daw si Miss Universe 2018, Catriona Gray. Catriona, binati si Tarina. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pati ba naman tip box ng isang cafe sa Taguig abay pinunteriya ng babaeng nagkunwari pang customer. Nasa pulpa sa CCTV ang naidurog ng babae ang tip box na nakapatong sa counter habang ginagawa ng staff ang in-order ng kunwaring customer. Humanap ng tiempo ang babae sa kakinuha ang tip box at biglang umalis. Wala pang 1,000 piso ang laman ng tip box na paghahati-hatian sana ng mga staff ng naturang cafe. Hinahanap na ang kawatan. Dinepensa ng Armed Forces of the Philippines ang US military matapos questionin ng Chinese Embassy kung bakit namataan sila sa isang steel plant sa Misamis Oriental. Ini-inspeksyon lang daw ang lugar bilang posibleng pagdausan ng balikatan exercise. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Mismo ang Armed Forces of the Philippines na ang nagsabi, walang sapilitang pagpasok ng US military personnel sa na-raid na steel facility sa Tagoloan, Misamis Oriental. Sinabi ito ng AFP matapos questionin ng Chinese Embassy kung bakit may namataang Amerikanong sundalo sa Sanjia Steel Factory. Muli rin nilang kinwestiyon kung isa bang discriminatory at selective law enforcement campaign ang raid na pinangunahan pa ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Pero sinigundahan ng AFP ang naunang pahayag ng US Embassy na iniinspeksyon ng lugar bilang posibleng pagdausa ng balikatan exercise sa susunod na taon. It was a site survey. It was not a site takeover. Yun po ang ating clarification dyan. No? The activity was a routine scoping exercise that is related to the balikatan exercises. So it is not an attempt to enter, to occupy, or take control over the private property. Kasama rin daw ng US military ang Armed Forces of the Philippines at PVDEC Industrial Authority. Agad din daw silang umalis at tumingin ng iba pang lugar. Upon being informed of the access requirements, upon reaching the said site, the joint team immediately stood down and departed. Halos 70 Chinese ang inaresto sa raid sa steel plant nitong Mayo. Sa isa pang post, sinabi ni Chinese Embassy na dati na nilang sinagot ang mga tanong tungkol sa planta. Pero patuloy daw si Secretary Gibo Chodoro sa paggamit ng squid tactics o panlilito. Gumagawa pa raw ng walang basehang akusasyon na pinagtatakpan ng Chinese Embassy ang puganting pinaghahanap ng Chinese law enforcement authorities. Hindi pa sinasagot ni Chodoro ang mga pahayag ng Embahada ng China. Ngunit sa House hearing ng budget ng Armed Forces of the Philippines, tinawag ni Chodoro na propaganda ang website ng Chinese Embassy. I'd like to point out too that the Chinese Embassy website itself is not a diplomatic website anymore, but it is already a propaganda institution that enjoys the freedom of speech that we enjoy without extending reciprocal benefits to us in their own home country. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jazz Paredes, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, binati ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang newly crowned Miss Universe Thailand na si Tarina Botes. Winning answer ni Tarina ang pagbibigay inspirasyon ni Catriona sa kanya. Pinatunayan daw ni Kat na redirection lang ang rejection niya sa Miss World. Nag-reply naman si Catriona sa Instagram post ng beauty queen.
agree daw siya at quote-unquote, never denied and only redirected indeed. Flatter din daw siya sa pasabog na sagot ni Tarina. Binati niya rin ang bagong Miss Universe Thailand sa pagkapanalo nito. Susunod, magnanakaw sa piso wifi sa Aklan sa pool sa CCTV. Ang mga suspect, pawang menor de edad. Plastik na bote, tinapay ang kapalit sa isang barangay sa Mandaluyong. Bahagi yan ng paghahanda sa banta ng baha. At pag-unfollow ni Disney legend at ARMY na si Lea Salonga kina BTS members RM at J-Hope, usap-usapan ngayon sa social media. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng ilang minor de edad sa isang piso wifi vending machine sa Kalibo, Aklan. Nagtulungan pa ang mga suspect na sirain ang machine alauna na madaling araw nitong Sabado. Ay sa may-ari, tinatayang 1,000 pisong kita ang natangay ng mga salarin. Naabisuhan na rin ang mga magulang ng mga batang edad 15 anyos. Pinauubayan na sa DSWD ang magiging hakbang sa mga sangkot na minor de edad. Napuno na ang bed capacity ng San Lazaro Hospital para sa mga pasyenteng may leptospirosis dahil yan sa patuloy na pagdami ng kaso nito at ng iba pang waterborne diseases. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Daniel Dayaw. Kada araw, walang patid ang pagdating ng mga pasyenteng nagkaroon ng leptospirosis. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila nga, sagad na ang bed capacity para sa mga leptospirosis patients. Sa loob ng 24 na oras, 31 pasyente ang nadagdag. Dahil dyan, umabot na sa 135 ang nasa lepto ward. At sa huling tala, 5 na ang pumanaw na pasyente dahil sa leptospirosis. Kalimitan sa mga nasawi, nagkaroon ng severe kidney damage at pulmonary hemorrhage. May mga pasyente ring nagpakonsulta sa pamamagitan ng hotline matapos makaramdam ng sintomas ng leptospirosis. Ayon sa pamunuan ng San Lazaro, inaasahan ng peak ng leptospirosis surge ngayong linggo. Kaya naman humihingi sila ng tulong para sa karagdagang kama o cot beds ng mga pasyente. Humingi kami ng tulong sa Red Cross para madagdagan ang aming manpower. Ang Red Cross nagbigay ng mga nurses. Bukod sa leptospirosis, binabantayan din sa lungsod ng Maynila ang iba't ibang kaso ng wild diseases o ang mga sakit na nakukuha tuwing umuulan tulad ng dengue, severe acute respiratory infection at influenza-like illness. Batay sa pinakahuling tala ng Manila Health Department, umabot na sa 4 na po ang bagong kaso ng may influenza, 7 naman sa dengue at 1 may severe acute respiratory infection. Sa kabila niyan, mayroon ding expanded leptospirosis benefit package ang PhilHealth. Sa ilalim nito, ang mga eligible member patients ay pwedeng maka-avail ng 63,000 pesos na hospital care at hanggang 411,000 package sa mga pasyenteng nangangailangan ng intensive care treatment. Lahat naman po ng PhilHealth member or PhilHealth beneficiary, makaka-avail naman po siya talaga ng benefits. So, nando naman po sa UHC law na automatic yung eligibility, di po ba? So, makaka-avail po lahat ng ating mga PhilHealth members. Kailangan ding ipaalala natin sa ating mga kababayan na yung pagbabayad natin ng premium is para din sa lahat yon. Ibig sabihin, ang National Health Insurance Act kasi is more on bayanihan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Daniel Dayaw, News 5. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, eto na nga, inamin ng Broadway icon at kilala bilang ARMY na si Miss Lea Salonga na naaapektuhan na raw ng fandom ng BTS ang kanyang emosyon. Tinalakay niya yan sa thread matapos mapansin ng fans na nag-unfollow na siya kina BTS members RM at J-Hope. Naispatan sina RM at J-Hope na kasama si Chris Brown na ilang beses nang nasangkot sa kontrobersya. Paliwanag ni Lea, grateful pa rin naman daw siya sa grupo sa malaking tulong ng BTS sa kanyang mental health sa kasagsagan noon ng global pandemic. Pinuri naman ni Miss Lea noong nakaraan ng vocal si BTS member V at todo rin ang fangirling niya sa P-Pop Kings na SB19. Comment po niya sa video ni Stel, talented na, ganyan pa ang itsura. Say naman ng netizens, may pila po, Miss Lea. Eto pa nga, in character na ang queen of pop culture na si Jolina Magdangal sa first taping ng Mommy Guard. Kilalanin ang kanyang karakter sa Frontline Report ni MJ Marfori. Realness, pop culture references, at simpleng pamumuhay. Ilan lang ito sa i-highlight ng highly anticipated noontime serye ng TV5, ang Mommy Guard. Nandito na nga tayo sa first taping day ng Mommy Guard, mga kapatid. At eto na, nakita nyo naman, ang ganda ng set design, o diba? Kompletos rikados ng mga pop star, superstar, pero parang may kulang na star. Si Mommy Guard, Miss Jolina Magdangal. Hello, Ma'am Sir. Kamusta, Ma'am Sir? In character na nga ang queen of Philippine pop culture na si Jolina Magdangal na nagbabalik serye bilang si Tina Di Maapi. Mahilig kasi ako sa artista at saka love of my life, si Papa P, di ba? Correct. Pero yes, ito yung kwarto ko at saka ito yung pinakabahay namin and nakapag-tape na ako kanina dito, first time. Ang sarap na feeling. Pegged to be the new darling ng Philippine television, si Mommy Guard. At kahit maraming challenges ang kakaharapin ng kanyang karakter, mananaig pa rin ang kabutihan niya. Gusto nating maramdaman ng mga nanonood, yes, siya ay isang Mommy Guard, pero ito ay pwedeng mag-apply sa lahat ng kung ano man estado mo sa buhay. And gusto namin makaramdaman nila na kahit ano pa ang location or ano pa ang lugar ng iyong tinitirahan, pinagtatrabahuhan, kung ang kalooban mo ay malinis at kumbaga positive, walang hadlang, lalo na kung yung pinagtatrabaho mo ay para sa mga mahal mo sa buhay. Gaganap na anak ni Jolina sa serye, si Starworks artist Amo Wilde. First series ever in my life, yes. Siyempre pressured ako pero I'm so grateful pa rin kasi I have this opportunity din. Highly anticipated din ang television comeback ng 90s love team na Marvin at Jolina o Marjo. Abangan ang Mommy Guard soon sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, sa ating kay-alaman, Comfort Cross, na hawak ng isa sa mga abogado ng prosecution sa impeachment trial, may malalim daw na kahulugan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, napansin niyo po ba yung isang abogado sa impeachment trial na may hawak na krus? Ang tawag po dyan, Comfort Cross. At gaya ng pangalan nito, ang krus na ito ay talagang dinisenyo para hawakan. Maliit, magaan at may makinis na bilog na mga gilid para komportableng kapitan.
Pero bakit nga ba kailangan pa itong hawakan? Para sa ilang tao, ang Comfort Cross ay nagiging pisikal na paalala ng kanilang pananampalataya. Lalo na sa mga sandaling mabigat, nakaka-stress o puno ng pangamba. Pero alam niyo po ba kung saan nagsimula ang ideya na ito? Isa sa mga kilalang pinagmula ng modern Comfort Cross ay iniuugnay sa isang hospice nurse sa Amerika noong 2001. Gusto niyang magkaroon ang kanyang mga pasyente ng isang munting bagay na pwedeng hawakan habang hinaharap ang mahirap na yugto ng kanilang buhay. Kaya naman, gumawa ang kanyang asawa ng munting kahoy na krus na sakto po sa palad. Ito pa, maraming Comfort Cross ang ginagawa gamit ang olive wood. Kabilang na yung mga cross na galing sa Bethlehem at sa Holy Land. At dahil natural ang olive wood, walang dalawang krus na ganap na magkapareho. Kaya ang hawak ng prosecution lawyer, maaring personal na simbolo ng kaniyang pananampalataya. Maaring paalala sa sarili sa gitna ng pressure. Pero anuman ang dahilan, may isang magandang kahulugan ang Comfort Cross. Hindi lang po ito krus na tinitignan. Krus ito na pinangahawakan. Dahil minsan, mga kapatid, kapag mabigat ang pinagdaraanan, kahit munting bagay, pwedeng paghugutan ng lakas. At yan po ang ating K-alaman. K-OK. Susunod, 30 estudyante nalason matapos bumili ng gulaman at ginataang bilo-bilo sa tindahan. At abangan from a stick to romantic na karakter ni Coco Martin sa Singapore. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nalason ang 30 estudyante matapos bumili ng meriendang bilo-bilo at gulaman sa tabi ng kanilang school sa Davao del Norte. Ang tindera raw kasi napagkamalang asukal ang oxalic. Ania sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nananakit ang mga sikmura at nanghihina ang mga estudyanteng ito sa National High School sa Santo Tomas, Davao del Norte. Nangyari yan noong recess nang bumili raw ang mga estudyante ng gulaman at binignit o mas kilala sa tawag na ginataang bilo-bilo mula sa tindahang malapit sa kanilang eskwelahan. Makalipas ang 5 minuto, doon na nila naramdaman ang mga sintomas ng food poisoning. Sa imbestigasyon ng mga pulis, hindi asukal ang naihalo ng tindera sa kanyang mga niluto, kundi oksalik na ginagamit sa paglalaba. Mao na siyang panglimpyo sa mga sinina, pwede pa siya panglimpyo sa mga sakyanan, sa mga makina nga kanang nanay, built up na mga uklaw taya nga nana. Murag chlorine, sir. Ang Municipal Health Office of Santo Tomas naman naglabas din ng pahayag kaugnay ng insidente. Tiniyak nilang walang babayaran ng mga estudyanteng na food poison sa mga ospital kung saan sila dinala. Nakalabas na kahapon ang 26 na mga biktima habang 4 na lang ang patuloy na inoobserbahan. Sa kabila niyan, posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Food Safety Act ang nasabing tindera. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Kanya-kanyang diskarte ang nilusot sa Metro Manila kontra baha. Sa Mandaluyong nga, bukod sa pagtatanggal ng basura sa estero, meron din silang programang tinapay kapalit ng plastic na bote. Nasa Frontline ng balitang yan, si Bon Gualvez. Todo hakot ng mga basura ang mga yan sa Maytunas Creek sa Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong. Sila ang tinatawag na Estero Angels.
Samot-saring mga basura ang nakukuha nila rito matapos lagyan ng trash trap o harang ang estero. Hindi bababa sa 20 sako ng mga basura ang araw-araw na nakokolekta o nahahakot ng mga tinatawag na estero angels mula rito sa Maytunas Creek. Iniiwasan kasi nila makadagdag pa ang mga kalat na yan, lalo't konektado itong creek papunta naman ng San Juan River. Alinsunod sa utos ng Mandaluyong LGU, pinatututukan ng paglilinis sa lahat ng 27 barangay, lalo na sa mga estero. Bilang paghahanda yan, oras na makaranas na naman ng matinding pag-ulan sa Metro Manila na maaaring magdulot ng pagbaha. Isa pa naman ang kanilang barangay sa unang binabaha sa lungsod kapag tumataas na ang tubig sa may San Juan River. Lahat dito sa amin, halos 70% bumabaha pag may bagyo. Pero ngayon, kahit paano, naiwasan na. Pero bukod sa paglilinis, nauna nang inilunsad ng barangay ang kanilang tinapay kapalit ng plastic na bote program. Umiikot ang kanilang cart isang beses kada linggo para mangolekta ng mga plastic bottle. Kada isang pirasong boteng plastic, isang tinapay ang kapalit. Nilevel up din nila ito kung saan pwede rin ipalit ang plastic bottle sa mga tinatanim nilang gulay o di kaya naman ay isda gaya ng tilapia at hito. Ang nakolekta namin last year is tarang 7,500 kilos na plastic. Imaginin mo kung hindi yan nakuha, saan yan pupunta? Sabi ng MMDA, basura pa rin ang numero 1 problema nila na bumabara sa mga pumping station sa rehiyon. Sa katunayan, aabot daw sa 1,000 toneladang basura ang nakokolekta nila sa iba't ibang waterways sa Metro Manila kada buwan. Sa ngayon, ang aming gustong i-intervene, education muna. Baka naman hindi lang naintindihan at hindi naniniwala at parang jaded na ang ating mga tao na sabihin na maliit lang na bagay yan eh. Maliit lang naman, isang dustpan lang naman to eh. Ang Quezon City LGU, puspusan naman sa pagbubuhay ng ilang creek sa lungsod, alinsunod sa kanilang drainage master plan. Pinakahuli ang isang estero sa Doña Carmen sa Barangay Commonwealth na mula 48 cubic meters na palawak uli ang kapasidad nito hanggang sa 516 cubic meters. Napansin po natin na maraming networks po ng waterways. Ang perhaps dati waterway siya pero ngayon mga kalsada na, mga gusali na. So ang ginagawa po natin as much as possible, kung meron pa pong mga available areas po na dating mga creeks, nire-restore po natin. Sinusulong din ng QCLGU ang pagkakaroon pa ng mas malalawak na water detention facility sa lungsod. Makatutulong daw kasi ito sa pinangangambahang mas malakas na El Nino sa huling quarter ng taon. Pero malaking budget daw ang kakailanganin para riyan. At kasabay ng mga pangamba sa pagbaha, may babala naman ang pag-asa hinggil sa mararanasang init sa El Nino. Malakumbulsyon daw kasi ito. Kung yan ang minomonitor natin, dun sa El Nino, convulsion siya. So, ibig sabihin po, di ba, kapag may convulsion, so nagkakaroon ng mga complication na kailangan dalhin na natin sa ospital ng ating mga anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Muling nag-extend si Senator Loren Legarda ng kanyang medical leave. Kinumpirma yan ni Senate Secretary Renato Bantug. Mula August 24 hanggang 26, in-extend yan hanggang September 1 to 2. Ito na ang ika-4 na leave extension ng Senadora. Una nang sinabi ng Office of the Ombudsman na suspicious ang sunod-sunod na medical leave extension ni Legarda. Lalo't iniimbestigahan na siya at ang kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste sa reklamong plunder at graft kaugnay ng 10 bilyong pisong solar projects. Samantala, una na nag-file ng 2 buwang leave sa Kamara si Leviste. Pinabulaanan na rin doon ng senador ang mga paratang laban sa kanilang mag-ina. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, nag-courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos, ang singer na si Gwyn Dorado, matapos ang kanyang singing competition journey sa South Korea. Idinaos yan sa Malacanang ngayong araw. Si Gwyn Dorado ang kauna-unahang foreign contestant na umabot sa top 4 ng Sing Again 4. Nasungkit niya ang second place. Pinuri naman ni PBBM ang galing ng Pinay na anya'y nagdala ng karangalan sa bansa at nagsisilbing inspirasyon sa iba pang Pilipinong nangangarap makilala sa international stage.
Ito pa nga, excited na raw si Julia Montes sa new chemistry nila ng television king na si Coco Martin. Ang astig at barako kasing karakter ni Coco sa Sigabo, magiging romantiko. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. From action stunts, dumadamoves na ang hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin. Inis romcom tira na ang teleserye King. Dapat kumpletos Ricardos yung ibibigay mo sa lahat ng mga Pilipino. Kasi in terms of action, nagagawa na natin yan. Diba? Drama, nagagawa na natin yan. Kami ni Jules, ang bago sa amin, yung comedy. Comedy and romance na in the same time na ano. Dream come true naman ito para sa real-life power couple. Ako, personally, bilang artista, pangarap kong magkaroon ng rom-com. Tapos ito, parang binigay na naman yung dream come true ko from action to rom-com. Excited na rin daw ang prime actress ng Philippine television sa kwentong mabubuo ni Direk Coco. Pag gumagawa siya ng kwento, unpredictable Tapos hindi traditional. So, parang ako din na-excite na parang, paano ko kaya ito gagawin? Kasi bagong timpla, bagong rapport naming dalawa. So, kaya naman binigyan tayo ng patikim ni Direk Coco sa istoryang aabangan natin sa Sigabo. Si Sam, napunta dito sa komunidad namin, tapos nawala siya sa kanyang katinuan. Sinamantala ko yung pagkakataon ni Gabo. Ang pakilala ko sa kanya, sabi ko, ikaw yung asawa ko, ikaw si Gloria. Tapos nagkakilala tayo sa kulungan, nakulong ka doon bilang scammer, saka murder yung case mo. And then after that, nag-invento ko ng kwento kasi alam ko naman na hindi ko siya basta-basta makukuha dahil mataas siya Mataas, mayaman yung pamilya niya, di ba, nasa estado siya, NCIA siya. Ngayon na nandito siya sa komunidad namin. Iniba ko yung kwento yung pagkakakilala. Kaso nga, sabi ko nga lang, may betrayal Grabe! After ng hulog sa bubong scene, eto naman ang bagong plot twist. Panoorin yan sa Sigabo every weeknight 8 p.m. sa Todomax Primetime ng TV5 pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at K-Alaman ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.